This year is not for routine and discipline. This year requires creativity, intuition, adaptability, and courage. Dahil this year is double fire ayon sa astrology. Horse has fast-moving energy plus the element of fire. So, ano pa bang ine-expect natin? Mukhang magiging extreme ang mga pangyayari this year. I am not an expert yet when it comes to astrology. Isa yan sa mga bagay na unti-unti kong inaaral. But I am more on learning sa Western astrology than Chinese astrology. At itong mga sasabihin ko ay galing sa mga experts na trusted ko. I heard extreme tong year na to. It's year of abundance. Pero depende sa energy mo. Depende kung ano ang frequency na meron ka. Even abundance kasi meron negative and positive. Just like manifestation. You will attract more of what you are. For example, lagi kang nag-aalala, laging mainit yung ulo mo, you will attract more reason para mag-alala ka pa at magalit. Yan. While if you're always grateful, appreciating even small things in your life, you will attract more things to be grateful for, more things to appreciate. Yan po ang pinakasimpleng paliwanag tungkol dun sa sinasabi kong positive and negative abundance. Kaya mas kailangan natin ngayon maging aware sa energy natin. I know we're humans and we feel down at times. Kaya kailangan more grounding of energy this year. In numerology, 2025 was year 9 or year of completion, while 2026 is year 1. This is really a new beginning. Fresh start para sa ating lahat. Year 1 ay katumbas ng The Magician, which means the ultimate manifestation card. Ito ang panahon para tuparin ang dreams nyo. Maging aligned sa mga pinapangarap nyo. In other words, this is the time to take action, to achieve your dreams or to be in alignment with your desires. Kaya naman, we have to be creative. This year requires creativity. Kaya importante na kilalanin natin maigi ang ating sarili. Ano ba talaga yung gusto natin? Ano ba yung mga bagay na passionate ka? Ano yung passion mo? At syempre, open dapat tayo this year sa changes. Kailangan ng adaptability. Instead na mag-react tayo sa mga pagbabago, pulutin natin yung mga positive change. I-grab natin yung pagkakataon na matuto ng mga bagong kaalaman. Mas gawin nating advantage ang change to gain more knowledge and skills. Hindi talaga tayo dapat maging sarado. Kaya kung may mga routine tayo na palaging sinusunod, tapos nakakahon lang tayo sa mga dating nakasanayan, pwede kang maiwan. Dahil yung energy is moving fast. This is also the time to be more intuitive. Lagi natin pakinggan yung nararamdaman natin. Marami tayong makikitang mga pagbabago. Kaya dapat damhin natin ang totoo at hindi. Malaking tulong ang intuition sa magiging decision-making natin para hindi tayo maging padalos-dalos sa bawat aksyon na ating gagawin. Para mas align tayo sa totoo nating hangarin.
Even yung mga tao sa paligid natin, alam natin kung sino ang aligned sa atin at hindi. Sino ang totoo sa atin at hindi. And most of all, we need more courage. Alam ko pong marami tayong pinagdaan ng challenges last year. At since andito ka pa rin nakatayo, it means malakas ka at lumalaban. So, lalo mo pang galingan. Alam kong nakaya natin lahat ng pagsubok ng 2025. Kaya mamaniin na lang natin ang mga darating pang pagsubok. Pero syempre, hangad pa rin natin na mas maging positibo ang taong ito ng 2026. Looking forward to positive change, authenticity, alignment, windfalls, and breakthroughs.